At sa ibang balita, bumagsak ang Philippine Stock Exchange Index sa pinakamalaking antas sa loob ng isang araw na kalakalan. Ang piso naman nagsara sa 49 level laban sa dolyar. Saksi si JP Soriano. Sa kalagitnaan ng trading kaninang tanghali, bumulusok ng 12.9% ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI. Napilitan tuloy ang pamunuan ng Stock Exchange na itigil ng 15 minuto ang kalakalan. Ang unang pagkakataon sa 81 taong kasaysayan ng ating stock market. The reason for the trading halt is to give investors time to regain their composure before making any further investment decision. Ramdam pa rin ang kaba na ipagpatuloy ang trading. Lahat nangangamba sa laki ng perang posibleng mawala at nang magsara ang palitan. Naitala ang 12.3% na pagbagsak ng Philippine Stock Index, ang pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang araw. 252 billion pesos ang nawala sa merkado sa araw lang na ito. Ang investor na ito, hindi na iwasang manlumo. Lahat daw kasi ng kanyang ipon sa ilang dekadang serbisyo bilang accountant, ipinuhunan niya sa stock market. May fear na na magtatagal yung problema. Paliwanag ng Pangulo ng PSEI, pinulaut ng maraming dayuhang investor ang kanilang stock sa Pilipinas para ilaan ito sa ibang bagay. Sa tanya ng mga analyst, magpapatuloy pa ang pagbaba ng stock market sa susunod na 6 na buwan. Kaya naman asahan daw ang mas kaunti o ipagpapalibang bonus ng mga pribadong kumpanya ngayong taon. Those companies will be trying to consolidate and make sure na they will continue to try to stay viable. Pero di sang-ayon dito si NEDA Director General Ralph Recto. We have a very small capital market in the Philippines. So yung mga mayayaman lang ang may stocks. So hindi apektado yung pangkaraniwan tao. Kasabay ng pagbagsak ng stocks ang pagbagsak ng piso sa palitan sa 49.399 kontra dolyar. Pero pagpapanatag ng Malacanang, nananatili raw matatag ang mga programang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Pinagpaliban ng Energy Regulatory Commission o ERC ang desisyon nito na payagan ng Meralco na magpatupad ng dagdag singgil sa kuryente sa susunod na buwan. Paliwanag ni ERC Executive Director Atty. Francis Saturnino 1. May hanggang November 7 pa kasi ang NASECOR para maghain ng motion for reconsideration para pigilan ang power rate hike. At hanggat wala raw naihahain ng NASECOR at wala pang sagot ang Meralco, hindi raw muna nila papayagang ipatupad ang dagdag singil. Kinatuwa naman ng NASECOR ang ginawang pag-aksyon ng ERC. Ipinagbili na ng GSIS ang 27% share nito sa Meralco sa San Miguel Corporation. 70 piso kada share ang napagkasundo ang halaga at ito ay babayaran sa loob ng 3 taon. Ayon kay GSIS President and General Manager Winston Garcia, gagamitin sa ibang investment ang inaasahang 30 bilyong pisong kita ng GSIS mula sa pagbenta ng natitirang stake nito sa Meralco. Limang araw bago mag-undas, todo na ang paghahanda sa airport para sa inaasahang pagdagsapo ng mga pasahero. Bukod sa karagdagan security guard at pinaigting na police visibility, paglalagay rin sila ng mga medical units. Nagsimula na rin maghigpit na seguridad sa mga bus terminal. Bailan na rin tayong kababayan na nagpunta sa mga sementeryo para linisin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Walong araw bago ang US presidential elections, lalong uminit ang kampanya ng Democratic at Republican Party. Determinado si Republican presidential candidate John McCain na talunin si Democratic presidential candidate Barack Obama sa Ohio. May tuturing kasi itong key state dahil ilang presidente na raw ang nanalo dahil sa boto mula sa Ohio. Pero sa ngayon, si Obama ang nangunguna roon. Nasa Florida naman si Obama na maituturing na baluarte ng mga Republican. At sa kanyang speech, walang takot niyang tinira si McCain. We know what the Bush-McCain philosophy looks like. It's a philosophy that says we should give more and more to millionaires and billionaires and hope that it trickles down on everybody else. And I'm aware it's been many, many, many years since a presidential candidate was able to win the presidency without Ohio. I don't intend to take that risk. We will win Ohio. Pito patay matapos pumahulog ang isang mampaserong jeep sa bangin sa barangay Sungay West sa Tagaytay City kaninang hapon. Ayon sa Tagaytay PNP, patungo sanang Talisay, Batangas ang jeep nang mawala ng preno sa isang kurbada at tuluyang mahulog sa bangin.
na tinatayang 1,000 talampakan po ang lalim. 18 iba pang nagtamo ng sugat at bali sa kanilang mga katawan. Ginagamot na sila sa iba't ibang ospital sa Tagaytay City. Samantala, kabi-kabilang kilos protesta ang sumalubong sa pagbubukas ng Global Forum on Migration and Development. Pero hindi na nakalapit pa ang mga rallyista sa PICC kung saan idinaraos ang forum. Saksi si Cesar Apolinario. Suot ang mga itim na t-shirt na simbolo ng pagkamatay umano ng karapatang pantao ng mga migrante, nagmarcha ang libu-libong kasapi ng mga union at labor organization mula Liwasang Bonifacio. Sa PICC kung saan ginaganap ang Global Forum on Migration and Development, sana ang punta nila. Pero sa Taft Avenue pa lang, hinarang na sila ng mga pulis. Sa Mindiola, nagpumilit magsagawa ng kilos protesta ang grupong Gabriela. Suot ang trahe de boda, sumiksik pa sila sa malilit na kahon bilang simbolo naman daw ng sapilitang pagpapakasal at pakikipagsapalaran ng mga Pilipinas sa ibang bansa. Hindi naman nagpahuli ang mga militanteng kabataan na kasamang iba pang youth group mula sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, Pakistan, Nepal at Syria. Mula Plaza Salamanca, nagmarcha sila papunta sa ng US Embassy pero dahil nakaporma na ang mga pulis, sa harap na lamang sila ng National Library nagprograma. Habang kabi-kabila ang kilos protesta, natuloy ang pagbubukas ng ikalawang GFMD. There is no country that doesn't have a significant migrant base anymore. Even those countries of origin, like the Philippines, for example, you have migrant communities here. Cesar Apolinario ang inyong saksi. Umabot na sa 23 ang bilang ng bangkay na narecover ng mga otoridad mula sa tumaob na MV Princess of the Stars. Kanina muling sinuwi ng mga diver ang Deck C ng tumaob na barko sa ikalawang araw ng retrieval operation. Hinala nila maraming pasahero roon dahil nasa deck na ito ang economy lounge at dining area ng barko. Inilipat ang mga narecover na bangkay sa MV Tacloban Princess. Ipinagbawal ng Department of Health ang pagbebenta ng sunflower blueberry cream sandwich matapos itong magpositibo sa melamine sa pagsusuri ng Center for Food Safety ng Hong Kong. Ayon kay BIFAD Laboratory Chief Lulu Santiago, isinailalim nila sa sariling melamine testing ang naturang produkto at inaasahang lalabas ang resulta sa Miyerkules. Pero habang wala pang lab test result, at bilang pag-iingat na rin, voluntaryo munang itinanggal sa pamilihan ng Crowley Foods, ang manufacturer ng sunflower blueberry cream sandwich, ang lahat ng variants ng kanilang produkto sa merkado. Pinakamabigat na lalaki sa buong mundo, nag-asawa na. At waitress na 88 years old na, dinarayo sa isang restaurant sa New York City. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Missing pa rin ang batang pamangkin ng Oscar-winning actress na si Jennifer Hudson. At para mapabilis ang paghahanap kay Julian King, nagbigay na ng pabuyang $100,000 si Hudson. Nawala ang 7 taong gulang na bata matapos matagpo ang patay ang ina at kapatid ni Hudson sa kanilang bahay sa Englewood, Chicago noong nakaraang Biyernes. Kung di balakid ang edad sa pag-ibig, di rin daw problema ang bigat at pinatunayan niya ng kinikilalang pinakamabigat na lalaki sa buong mundo. 1,230 pounds si Uribe nang unang makilala ang kanyang nobya. Pero nang dahil sa pag-ibig, pumayat daw siya ng mahigit 500 pounds. At ngayong mister na siya, target naman ni Uribe na masungkit ang world record para sa greatest loser sa larangan ng body weight. Sikat naman ang isang restaurant sa New York City, hindi dahil sa pagkaing handa nito, kundi dahil sa isa nilang babaeng waitress na ang edad, 88 years old. At wag daw siyang ismolin dahil ang senior citizen na si Rosie, bukod sa isang magiliw na servidora, hindi rin daw pahuhuli kung sipag ang pag-uusapan. Ilang buwan lang matapos manganak, bumisitang Afghanistan si Hollywood star Angelina Jolie. Di para sa shooting ng pelikula, kundi para manawagan ng tulong at suporta para sa mga Afghan refugee. Bahagi pa rin ito ng misyon ni Angelina bilang Ambassador of Goodwill ng United Nations. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Para sa karagdagang balita, patuloy ang tumutok sa GMA News and Public Affairs at maglagon sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, itype lang ang GMA News Space On at isend sa 4627.